Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, sa lahat pong listeners and viewers sa Radio Daily Devotion Morning Friday edition ng J101.5 FM Big Radio and absence po ng ating Pastor Edward, ako po muna ang makakasama ninyo in a few minutes. Ako po ang kanyang may bahay, wala pong iba, si Pastora Michelle Awa Hersho. Isang karangalan at pribilehiyo pong muli na makapagbahagi po ng mabuting balita sa umagang ito. Tayo muna po ay manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sa umagang ito. Diyos na mahabagin, salamat sa sobrang biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin, sapagkat kami po ay muling nagising, muling nasilayan po namin ang umaga. Dalangin po namin naman na patuloy kang kumilos ang iyong banal na espiritu sa bawat isa. Hangad po namin ang kapayapaan, kaligtasan, hallelujah, lalo higit sa lahat sa bawat buhay po namin. Dumadalangin po kami, Panginoon, ang pakubaba ang loob. Ipagkaloob niyo po sa amin ang spiritual na pandinig upang mapakinggan po namin ang iyong banal na salita. Maging aming puso, Panginoon, ihanda niyo po, O Diyos, upang sa buong maghapong ito, Panginoon, na kami po ay nandoon ang kalakasan pisikal, kalakasan espiritual, upang kami po, Panginoon, ay iyong samahan. Salamat po, O Diyos, sa radyong ito, O God, na patuloy niyo pong ginagamit sa makapangyarihang kapamaraanan, Panginoon, upang maraming tao ang makakakilala o makarinig ng iyong mabuting balita. Salamat po, O Diyos, bigyan niyo po ako ng sapat ng karunungan, kalakasan sa umagang ito upang iyong banal na salita ang siya lamang mamutawi sa aking mga labi. Salamat, Ama, sa umagang ito. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, isang mapagpala pong umaga at sa aking kasama dito po sa radio station, isang mapagpalang umaga sa iyo. So muli po ako'y nagbabalik, matagal pong panahon na hindi ko po nakasama si Pastor Edward. Dati po kasi Friday edition kami ng gabi, so nakakasama po ako. Nung morning din devotion na po, medyo hindi na po ako nakakasama, pero po dahil sa absent po siya ngayon, so palitan po kami, kaya ako po ang makakasama nyo po sa morning devotion. So ang ating pong pagninilay-nilayan na mabuting balita ng ating Panginoon sa umagang ito, pagsasaluhan po natin, ito po ay nagmumula sa aklat po ng Juan, chapter 15, verse 4 to 7. So, nais ko po sa inyong basahin mula sa aking Biblia sa Juan 15, chapter 4, verse 7. Sabi po dito, sa verse 4 po, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, itong pong salitang ito ay napakainam sa bawat buhay po natin, sapagkat literal sa ating pananim, sa ating mga tanim, sa mga pananim sa ating tahanan, sa ating kapaligiran, ang puno, kapag hindi nakakabit sa sanga o ang sanga ay hindi connected tayo sa puno, ito ay natutuyo. Di ba po kapag ang puno ay nagkaroon ng naputol o nabiyak, hindi na po ito magbubunga o hindi po ito ay matutuyo na. So ano po ang nangyayari sa natutuyong sanga?
ito po ay itinatapon o ito ay sinusunog. So mahirap po, di ba po? So tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo ay mga lingkod ng Panginoon, kailangan po nating manatili po tayo sa puno. Sino po ito? Wala pong ibang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, may 4 po lamang po akong puntos na maibabahagi sa umagang ito, mga kapatid. Upang tayo po ay sa pamamagitan nito ay, ito po ay pinamagatan kong manatili sa puno upang mamunga ng masagana. Amen po ba? Siyempre po, kapag tayo ay nakakabit sa ating sa puno, hitik sa bunga. Amen po pa. Sa literal nating pamumuhay, kapag tayo ay malakas, malusog, tayo ay nakakapaggawa sapagkat alam natin tayo ay malakas. So, ganun din po tayo sa spiritual nating buhay. Mananatilit po tayong masagana ang ating buhay kapag tayo po ay nakakabit sa puno. Wala pong ibang ating Panginoong Hesukristo. Una pong puntos, nais ko pong maibahagi sa inyo. Ito po ay sa verse 4. Sabi po dito, manatili tayo sa Diyos upang manatili rin siya sa atin. Amen po ba? Ang Panginoon, kapag tayo ay lalong manatili tayo sa Kanya, ang Diyos ay minsan di tayo iiwan. Upang maranasan natin ang kasaganaan sa buhay. Material man ito, physical, emotional, mentalidad, lalo higit sa spiritual, manatili po tayo sa Diyos. Amen po. Huwag po tayong bumitaw, lalo po tayong kumapit sa gitna ng kawalan, problema, suliranin, o ano paman nakapapanghina sa atin. Isang buhay na patotoo, mga kapatid, kung wala po ako sa Panginoon, way back February, nagkasakit po ako ng ospital, karoon ng minor operation, sa biyaya po ng Diyos. Sinabi po sa akin ng doktor, I have stage 1 cancer. Hindi po ako tumigil sa pananalangin, sa aking pananampalataya, na may Diyos na buhay, na handa po siyang magpagaling. So ito po yun, pinanghawakan ko po ito. Sabi po niya, manatili tayo sa Diyos upang manatili rin siya sa atin. Pinanghawakan ko po itong banal na salitang ito. Ni minsan, andun po yung panghihina, andun po yung depression, sapagkat physically, talagang mahina ka. Pero po, kapag nasa Diyos ka, hindi ka iiwan ng Panginoon. Nanatili po ako sa Diyos. Nandoon po yung panalangin, yung devotion, yung paghayo, pagbahagi ng salita ng Panginoon, pagpunta sa simbahan, bagamat malayo nilalakad. Sapagkat sinabi ng Panginoon, manatili ka lang sa akin at mananatili rin ako sa iyo. Huwag pong alintanain natin ang mga problema, mga suliranin sa buhay po natin. Nandyan na yan, given na po yan. Every day in our life, nakakasalumuhan natin ang problema. Kapag nanatili ang problema sa iyo, sabi nga po, kailangan ang problema, tayo yung mangibabaw. Apakan lang po natin ang problema. Yung mga suliranin nandyan na yan, given na po yan. Pero, huwag kang bumitaw sa Diyos, yung mga promises ng Lord, sapagkat yung buhay po natin ay iniingatan ng Panginoon. Salamat sa Diyos, sapagkat maraming doktor akong pinuntahan, marami akong ospital na pinuntahan, espesyalista po, pero salamat po rin ng Lord. Hindi po ako nagpa-opera. Kasi sapagkat sinabihan po ako, kailangan ko magpa-opera dahil yung buwan ng July ay ganito, ganyan, ganyan. Marami pong sinasabi. Pero nananatili ako sa paanan ng Diyos. Sabi ko, Lord, hindi ako magpapa-opera sapagkat alam ko ikaw ang Diyos na buhay, dakilat, makapangyarihan sa lahat, na dakilang manggagamot. Purihin po ang Panginoon, hindi po ako nagpa-opera. At ito po yung pinanghahawakan ko, na manatili lang tayo. Kapit na kapit po ako sa ugat ng Panginoon. Hindi lang po sa sangay, kasi mahirap po kapag nakakapit lang tayo sa sanga. Kasi kapag nabiyak o napigtas ang sanga, makakasama po tayo sa tuyong dahon. Pero po, mismo sa ugat ng paanan ng Diyos ako nakakapit.
And sabi po sa verse 5, pangalawa po nating puntos. So, 4 lang po ito. Medyo mabilis lang po tayo mga kapatid. Sa pangalawang puntos po, sinabi din dito, sa verse 5, ang nanatili sa Diyos ay namumunga ng sagana. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po, kapag tayo ay nananatili sa Diyos, namumunga tayo ng sagana. Minsan po kasi yung mindset ng tao, ang kasaganaan ay material na bagay. Yung mga material, alam naman po natin yun. Pero, sabi nga po dito, namumunga talaga sagana sapagkat ang kasaganan ay laging material. Bakit po kasi lagi nating iniisip yung kasaganaan, material na bagay? Pero po mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig sa radyong ito, lagi nating iisipin ang kasaganaan ay hindi lamang po nagmumula sa material na bagay. Una po higit sa lahat, yung buhay po natin. Tipin nyo na lamang, pagising nyo lamang po sa umaga, nasilayan nyo po muli ang sikat ng araw, yung liwanag. Isa na po yun kasaganaan sa buhay po natin. Yung mga material na bagay na po yan, nandyan na lang yan. Susunod na lang yan sa'yo. Pero kapag nanatili ka po sa Panginoon, sa Diyos, to follow na lang po yan yung kasaganaan mo. Salamat sa mga biyaya na dumarating. Sapagkat isang buhay na patotoo, dahil nakasama po ako sa Mission Exposure last September ng Thailand. Unexpected ko po yun na makasama po ako doon. Sapagkat syempre po, may gastusan. Di mo pa alam kung ano pwedeng mangyari, pero purihin po ang Panginoon. Sapagkat yung sabi nga po na manatili ka lang sa Diyos, ay kasaganaan na, namumunga ng sagana. Isa pong blessing po sa akin, sapagkat naranasan ko po kung paano first time sumakay ng eroplano, international pa po yung pinuntahan po namin. I'm so blessed. Talagang isa po yung patotoo ng buhay ko na kasaganaan. Dahil nakasama po ako ng isang mission exposure ng Thailand, napakabuti ng Panginoon. Naranasan ko kung paano makisalamuha sa hindi mo kalahi. Mahirap makipag-communicate. Kaya po nangyari, dahil di sila marunong mag-English, ay sinyasan na lang ng mga kamay. Isa po itong pala sa buhay. Sapagkat sabi ko, Lord, kung wala po ako sa iyong paanan, kung hindi po ako nananatili sa iyong paanan, paano ko po mararanasan ang itong mga bagay na ito? Last July, I resigned as a teacher. So, wala po akong trabaho ngayon. Pero, hindi naman po ako pinagkukulang ng Panginoon. Nandoon yung kasapatan ng Lord, provision, nakakapaghayo. Yun nga, wala po akong trabaho pero last September nakalipad po tayo. So ito po yung isang bagay ng ipinapakita ng Diyos na kapag ikaw ay nanatili sa Kanya, yung katapatan mo sa Panginoon, ni minsan, hindi ka po iiwan ng Lord, hindi ka po pababayaan. Di ba po? Pinagaling na ako ng Diyos, nakalipad pa po ako. Isang buhay na patotoo. Minsan, nararanasan ko din pong nanghihina, syempre. Sapagkat tao lamang po tayo, physically, nanghihina yung physical nating pangangatawan. Pero po, kapag nanatili po tayo sa Panginoon, yung buhay na sagana, especially sa spiritual nating buhay, kahit anong dagok ng buhay, ng problema mo, kapag nanatili ka sa paanan ng Diyos, sa ugat mismo, hallelujah, muli ka, makaranas ka man physically ng sakit, karamdaman, ubo, sipon, mga minor na sakit. Kapag ikaw nagpray, lumuhod sa Diyos, nanalangin, taimtim na nanalangin, nandoon yung tunay na pananampalataya mo sa Diyos, muli ka pong bibigyan ng lakas ng Lord. Yun po yung sagana na sinasabi sa buhay po natin. Kasi yung material na bagay, susunod na lamang yan sa'yo. Ibibigay yan sa'yo ng Diyos kapag nanatili kang tapat sa Panginoon. Nanatili ka sa sanga. Hindi lang sa sanga, kundi yung ugat mismo, nanatili ka sa paanan ng Panginoon. Yun po yung isang bagay na natutunan ko. Mula po akong nakakakilala sa Panginoon way back 2001. Nakilala ko ang Diyos totoo sa puso ko. Tinanggap ko siya bilang Diyos tagapagligtas. Hindi po ako
minsan di po ako nanghina. Bagamat yung physical na nanghihina, pero po spiritual. Sabi nga po, lalo kang kumapit sa Diyos sa gitna ng problema, sa gitna ng suliranin. Kumapit ka lang sa Panginoon, huwag kang bibitaw. Manatili ka lamang upang maranasan mo yung kasaganaan. Spiritual na buhay po natin, napakainam kapag tayo ay nakakapit sa Panginoon, kapag tayo ay nanatili. Kaisipan po natin, kaya po minsan nagkakaranas ng mga depression, anxiety. Tutunay po yun, naranasan ko po yun. Nung kapanahunang kasagsagan ako po ay nagkasakit. I remember, way back March, sobrang nanghina na po ako, iba na po yung kaisipan ko. Tinatalo po ako ng kaaway. Pero nanatili po ako, sabi ko, Lord, hindi to pwede sa akin. Hindi po ako pwedeng manghina. Hindi ko po pwedeng maranasan yung samot-sari ng kaisipan na hindi na maganda. Tinawag ko ang Panginoon, nanalangin ako, taimtim. Sabi ko, Lord, gusto ko pong maranasang muli ang iyong banal na espiritu sa buhay ko. Muli niyo po akong bigyan ng panibagong pag-asa, panibagong kalakasan. Hindi po ako bibitaw. Salamat, purihin ng Lord. Yung depression na yun, yung anxiety na yun, biglang isang iglap na wala na lang. Mula akong lumakas yung physical na pangangatawan ko. Purihin ng Lord. Kalakasan ng taglay ko ay sa Panginoon lamang. Pangatlo po, sabi po sa pangatlong puntos ko po, sa verse 6, sabi po dito, ang hindi nananatili ay natutuyo at itinatapon. Ito po yung masakit minsan sa literal na sa puno sa puno. 'Di ba po? Kapag ito'y tuyo na, pinuputol yung sanga, itinatapon. So anong ginagawa kapag itinapon? Nasusunog. Mahirap po sa buhay po natin. Kapag nakaranas po tayo ng kapighatian, kasi minsan yung kaisipan po natin, dun po tayo tinitira ng kaaway. Bakit po? Alam ng kaaway, alam ng dyablo kung saan ka mahina. Doon ka talaga titirahin. Doon ka bibigyan ng, bubulungan ka pa eh. Ito po yun, na napakasakit sa buhay po natin. Maraming nawawala sa gawain, maraming di dumadalo, sapagkat nakakaranas ng ganitong sistema ng buhay na nanghihina, nanlulupaypay. Pero po, kapag lagi mong tinatawag ang Diyos, kapag nanatili ka sa ugat mo, hindi lang sa sanga. Kaya ito po yung kaisipan dapat po natin na hindi lamang po tayo sa sanga nakakapit sa puno, kundi mismo sa ugat. Sa ugat tayo kasi mabunot man yung ugat, kasama pa rin po tayo sa puno. Amen po ba? Huwag naman pong dumating sa punto na makasama tayo sa mga natutuyo at itinatapon na lang. Yun. Huwag naman po. Literal po na usapin sa isang puno kapag natuyo ang sanga ay itinatapon at sinusunog din. Mahirap po, 'di ba? Yung basta ka na lamang, siguro po kung wala po akong totoong pananampalataya sa Diyos, literal, dire-diretso yung pagkaratay ko. Sapagkat alam ko na may totoong Diyos. Alam niyo po, every time na pumupunta ako sa doktor, I pray to the doctor, pinagpipray ko, Lord, gamitin niyo po sila sa makapangyarihang kapamaraanan, na sila mismo ay gagamitin niyo po, sapagkat naniniwala ko, ikaw na ang dakilang manggagamot. Kung siguro po ay nagpabaya na lang ako sa sarili ko, hindi po ako nanindigan sa aking pananampalataya sa Panginoon, hindi po ako nagbabasa ng salita ng Diyos, sobra po, maaari wala na ako dahil yung stage 1 na yun, nag-stage 2. Kasi yun po ang sabi sa akin ng doktor. Huwag ko daw pabayaan ang sarili ko kasi from stage 1, stage 2, stage 3, ganun. At nung time pong yun, mayroon akong kasing, yung sakit ko po ay mayroong nauso sa Reels, sa TikTok. Napanood ko po siya. Same as my case. Pero po nanindigan po ako. Nanindigan po ako, nanatili po ako sa sanga, sa ugat ng Panginoon. Dahil sabi ko, Lord, ayokong itapon, ayokong matuyo
Gusto ko po yung laging fresh para sa inyo. Sa buhay po natin, kapag nakaramdam po tayo ng panghihina, nakakaranas tayo ng problema, usuliranin, ito po yung time na natutuyo po tayo. Totoo po yun eh. Kasi laging tinitira yung kaisipan po natin. Totoo po yun. Makaranas ka lang ng problema, suliranin. Sobrang down na down ka na, parang tuyong-tuyo ka na. Hindi ka na makabangon. Pero hindi po ito dapat. Kailangan moment na pag ikaw ay nakaranas ng suliranin, problema, anumang mga karanasan, anxiety, depression, you pray to the Lord. Muli mong buhayin yung time mo sa Lord na manalangin ka, magmuni-muni ka sa salita ng Diyos, manatili ka sa ugat ng Panginoon upang lagi kang nakakonect sa Lord. Pero ika nga, wag kang kailanman, ito po yun, wag kang bibitaw, lagi kang nakakonect sa puno. Lagi tayong nakakonect sa ugat upang hindi po tayo matuyo. Ito po yung dapat nating gawin, mga kapatid, mga kaibigan, na huwag po tayong bibitaw. Huwag po tayong bumitaw sa ating pananampalataya. Bagkus, every time, every moment na makaranas ka ng problema, suliranin, lalo kang kumapit sa Diyos para hindi po tayo matuyo. Mahirap po yun kapag natuyo ka, di ba, susunugin. Di ba po, mahirap po yun. Mahirap sa isang buhay Kristiyano, buhay naman na ng palataya na lagi kang tuyo. Parang sabi nga po ng kumusta kapatid? Lagi mong sasabihin, ito po, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, sapagkat may Diyos akong buhay. Di po yung sinabi sa iyo, kumusta ka? Ito, gaya pa rin lang dati, wala pang pagbabago. Hindi po dapat ganon. Lagi nating ideklara sa ating sarili na may totoong Diyos na buhay sa buhay po natin, na sagana. Pagpapalain po tayo higit pa sa ating inaasahan. Amen po ba? And lastly po, sa ating pong puntos, sabi po dito, kung nananatili kayo sa salita ng Diyos, anumang hingin ay kanyang ibibigay. Wow! Tunay nga po mga kapatid, sa verse 7, sabi dito, kapag nanatili tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos, anuman ang hingin ay Kanyang ibibigay. Purihin po. Tunay po talaga. Buhay na patotoo sa aking buhay. Hindi po ako tumigil sa panalangin. Hindi po ako, sapagkat sabi nga po doon, huwag ka nang lumakad. Hayaan mo sila na total may, yung sa church mo naman ay may tao doon na sila ay nagpapatuloy sa gawain. Huwag ka nang lumakad. 1 buwan lang po ako nagpahinga. Dahil di po talaga ako pwedeng lumakad. Di po ako pwedeng matagtag. Sumasakay po ako, umiikot po ako. Pero nung kinalaunan na, sabi ko, Lord, ito ang kalakasan ko. Ito po yung sinabi ko sa buhay ko. Panginoon, kung kukunin mo din lang naman ako, mas mainam pa kunin mo ako sa gitna na nakatayo ako, nangangaral ng iyong salita, nagpapagamit ng aking buhay, kaysa naman kukunin mo ako, nakaratay ako sa banig ng karamdaman. Ito lang po yung pinanghawakan kong salita ng Panginoon. Kapag nanatili ka sa ating Panginoon, anuman ang hingin nyo, ay ibigkakalob sa iyo. Buhay na patotoo sa aking sarili. Ni minsan, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Gamot, nakaranas ako ng maraming gamot na iniinom weekly. Ayan, salamat sa kaibigan sa kalusugan na isang ginamit din po para po ako'y lumakas. Para po ako'y nagkaroon ng kalakasan, physical, spiritual. Sabi po nga po ng doktor na magpa-opera ka na kasi kailangan na eh. Pero merong isang nag-advise sa akin, huwag. At salamat sa karamihan ng manggagawa sa ubasan ng Diyos. Sabi nila sa akin, kapag tunay kang nanatili sa paanan ng Panginoon, panghawakan mo ang salita ng Diyos, gagaling ka, walang operasyon. Yun lamang po ang pinanghawakan ko at yun ang kahilingan ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mananatili ako sa iyo. Ano man dakok ang mangyari sa buhay ko, mananatili ako sa iyo, susunod ako sa iyo, saan man ako dumako. Ang puhunan ko lang talaga mga kapatid, ang aking mga paa.
Ilang beses na akong bumabagsak sa dinadaanan ko, sa ilog na dinadaanan ko upang makarating lang sa simbahan makapaghayo. Ni minsan hindi po ako tumiklop. Gabi umuwi po ako, hindi po ako tumiklop. Sapagkat naniniwala po ako sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, sa paglilingkod sa mga tao. Dito lang po ako humuhugot ng lakas, humuhugot ng kagalingan. Sapagkat alam po natin, anumang dagok, anumang problema, suliranin na dumating sa buhay mo, nandyan ang Panginoon. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ka. Sapagkat sinabi sa verse 7, sabi po dito, kung nananatili tayo sa Diyos, anumang hingin natin ay Kanyang ipagkakaloob. Salamat, ipinagkaloob pa rin po ng Panginoon ang buhay. Buhay sa physical ko. Minsan po, nakapag-isip na ako, handa na po yung buhay ko eh. Sinabi ko na sa Lord, kung ako ay hanggang ganito na lamang ang buhay ko, handa na po ako, Panginoon. Pero kung bubuhayin mo ako, bigyan niyo pa po akong buhay na mahaba. Sapagkat, nais ko pa rin pong makapaglingkod sa iyo. Purihin ang Panginoon, sapagkat ipinagkaloob pa rin po niya yung buhay na hanggang ngayon, buhay po ako, malakas, malusog, nakakapaghayo. Kaya nga po sabi ni Pastor Ed, ikaw na muna kasi wala ako. Amen po. Sapagkat hindi po ako ngayon, wala po ako ngayon sa aking profession ng pagtuturo. Dahil yan po yung sabi ko, Lord, kung yun yung naging sanhi, dahil na-stress po ako sa trabaho, pwede po akong magbitaw, tuloy-tuloy po ako sa paglilingkod. Isang kapamaraanan ng Diyos. Maraming ibinibigay sa atin ng Panginoon na mga bagay. Akala mo na walan ka ng trabaho, wala na. Pero salamat. At alam ko na may higit pang isang bagay na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa puntos pong ito, mula sa chapter 15 ng Juan, verse 4 to 7, ito po yung pagbulay-bulayan po natin na sa verse 4 po, manatili tayo sa Diyos upang manatili rin siya sa atin. Sa verse 5 po, ang nanatili sa Diyos ay namumunga ng sagana. Sa verse 6 po, ang hindi nananatili ay natutuyo at nasusunog. And verse 7 po, sabi po dito, kung nananatili tayo sa salita ng Diyos, ano man ang hingin natin ay ating ipagkakalob ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakainam ng salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin, araw-gabi, every moment na may nararanasan kang hindi maganda sa buhay mo, buksan mo lang ang salita ng Panginoon. Manatili ka lang sa salita ng Diyos. Huwag kang lumihis sapagkat alam natin na may gagawin ang Diyos para sa buhay po natin. Muli po, isang mapagpala pong umaga sa bawat isa. Salamat po sa radyong ito. At alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng rema ang salita ng Panginoon. So muli po, alam ko po na ang bawat isa na nandyan pa, na nanatili sa pakikinig, at ako po ay umaasa na patuloy po tayo makipagbaka sa larangan ng ating pananampalataya, sa larangan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating komunidad. So, shout out po dyan sa mga nanonood, kay Sir Steven Jan Navarro, kay Elda Padahasuela, Pebilin, Kale, Sir Jinky Anak, kay Brother Chris, hallelujah, Pastora Rowena, Sir Jennifer, Pastor EJ, ayan po. So, purihin po ang Panginoon at sa aking mga kasamahan, sa mga missionary, sa aking nakasama sa Thailand. Hello po sa inyo dyan. Alam ko na mapapanood nyo po ako kasi isinare ko po sa ating GC. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. At muli po, ako po ang inyong lingkod sa umagang pong ito. Wala pong iba. Ang may bahay ng ating Pastor Edward. Ako po si Michelle Awa Hersho. At bago po ako magtatapos, ako po ay magtatapos po tayo sa isang panalangin para po tayo ay kasiyahan ng Santong Espiritong Banal ng ating Panginoon. Hallelujah. Muli po, O Diyos,
Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa iyong banal na salita mula sa chapter 15 verse 4 to 7. Father God, salamat sa iyong banal na salita na muling nagkaroon ng rema sa bawat buhay po namin. O Diyos, patuloy po, Panginoon, na umaasa kami na kami ay mananatili sa iyong ugat, sa iyong puno, Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan na kami ay makabitaw. Kung kami man po, Panginoon, ay nakakabitaw, tulungan niyo po kami na muli kaming kumapit sa iyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na muling manumbalik ang bawat buhay po namin sa mga nanghihina, Panginoon, ng kanilang pananampalataya. Muli niyo pong pukawin ang kanilang mga damdamin, ang kanilang kaisipan, O Diyos, na sila ay magkaroon ng init sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pukawin niyo po ang kanilang mga damdamin, ang kanilang kaisipan, panibagong antas ng kanilang pananampalataya, ang kanilang maranasan. Ganon din po, O Diyos, sa may sakit karamdaman, Panginoon, kung gaano niyo po ako pinagaling, ganon din po sila, Panginoon, pagalingin niyo po sila, O Diyos. Hallelujah. Na sila po ay magkaroon ng milagrong kagalingan, Ama, na sapagkat naniniwala po kami na ikaw ang dakilang manggagamot sa bawat buhay po namin. Ginagamit niyo lamang po ang doktor, ginagamit niyo lang po ang mga medisina, ang siyensya, Lord, upang kami po ay muling gumaling, O Diyos, sa aming sakit karamdaman. Kaya, Ama, marami pong salamat, Panginoon. Ang iyong banal na proteksyon ay igawad niyo po sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, Panginoon, sa mga pastor, sa mga disciples, O Lord, na nakikipagbaka sa larangan ng pananampalataya, sa pagbabahagi, Panginoon, ng iyong banal na salita. Gamitin niyo po sila sa makapangyarihang kapamaraanan upang sila ay kagamit-gamit. Maraming kaluluwa ang madala sa iyong paanan. Ganoon din po ang bansang Israel, Father God. Tulungan niyo po ikaw po ang magbalot ng iyong banal na pag-iingat ang bansang Israel na matapos na po, Panginoon, ang alitan ng Palestina at ng Palestine at ng Israel, Father God. Hallelujah. Marami po kaming kababayan sa lugar na iyon. Patuloy niyo pong silang ingatan, pagpalain ang kanilang mga buhay, O Diyos. Bigyan niyo po sila ng covering shield, Lord, protection, divine protection, Father God. Ilayo niyo po sa anumang sakuna. Ganun din po sa aming bansang Pilipinas. We pray, Lord, yung banal na protection niyo po, Father God. Ang Taal Volcano, Father God, ito po ay ma-stop na ang pag-usok, O God, upang hindi po makasanhi, Panginoon, sa lipunan amang banal. Patuloy na nanalangin po kami ng pakumbabaang loob, kasaganaan sa aming buhay, O Diyos. Yung pananatili po namin, Panginoon, sa iyong paanan, sa iyong ugat, O Diyos, upang kami ay mamunga ng sagana, hindi lamang sa material na bagay, hindi lamang sa mga anumang bagay sa aming buhay, kundi mamumunga po kami ng sagana, spiritual, Lord. Makikita sa aming buhay, Panginoon, ang kasaganaan. Lagi niyo po kaming itago sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang makita sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Amang Banal, sa oras na ito. Hallelujah. Patuloy ang pagpapala ay igawad niyo po sa iyong mga lingkod. Igawad niyo po sa iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Lalo na po sa radio station na ito, Panginoon. Patuloy niyo pong maggamitin in your mighty way, Father God, upang maraming kaluluwa ang makapakinig ng iyong banal na salita, O Diyos. Salamat kay Dr. J, Father God, maging sa radio station ito, Panginoon. Sa aking kasama, Panginoon, sa umagang ito, salamat, Ama. Patuloy niyo po kaming pagpalain, ingatan, sampu ng aming pamilya. Katagpuin niyo po ang aming mga buhay, O Diyos, ang aming mga kaluluwa, O God. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang aming spiritual na buhay, Panginoon, upang mamunga kami ng sagana ayon sa iyong kaloobang, Panginoon, according to your riches and glory, Father God. Salamat po sa umagang ito. I acknowledge your holy presence right now, Lord. Hallelujah. Ingatan niyo po ang bawat buhay po namin. Muli po, O Diyos, salamat sa mga tagapakinig, sa viewers po namin, Ama. Patuloy niyo po silang ingatan. Ano man po ang kanilang panalangin, Panginoon, sa umagang ito, ay iyo pong ipagkalob sa bawat buhay po nila. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, O Diyos, ang kasaganaan ay igawad niyo po sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aking samat dalangin, Panginoon, na may pakumbaba pa sa salamat tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos tagapagligtas. Amen and amen. Muli po, isa pong mapagpalang umaga po sa inyo. Ang inyo pong lingkod, Pastora Michelle Awa Hersho. Thank you. To God be the glory.